napakaganda ng barko na ito. So ang daming mga dumadaan guys. At doon naman sa likod ay naka-stay lang siya kasi ang mga sakay nila ay nag-swimming doon sa tubig. At siguro mamaya aalis yan. Grabe yung barko na napaka laki. Saka ang ganda. Napakaganda ng yate na ito. Laki-laki pa. So, ayan. At ayan, mayroon pang pasunod. May sumusunod pa. Kasi oras nga ngayon ng uwian at ang iba dyan ay galing sa mga island hopping at kung saan-saan pa sila namasyal na mga kapit island. So, ang mga puti kasi mahilig talaga yan sila tingin-tingin sa mga old barangay, mga old ano na yan, yung may mga sentimental value na yung mga dating unang panahon, ganyan. So, yeah. So talagang inaalam nila ang bawat history ng ano nila, barangay, ganyan. So mahilig sila talaga magbasa-basa, yung mga puti, mahilig din sila naalam talaga nila yan, lalo na yung mga importanteng bagay. So tayo kasi sa atin kasi sa Pilipinas, parang yung iba sa atin, pag may tinatanong ka, hindi lahat alam. So laging sagot is hindi ko alam, ganun. Pero sila, pag may tinatanong ka, lalo na sa sasakyan, ganyan, importante sa mga kuryente, halos alam nila, lalo na sa bahay. Kabisado na nila yung mga, lalo na yung mga ano na yan, yung mga delikado. Kasi, 'di ba? Minsan yung pag mga ano sa atin, yung jumper na tinatawag na yung sa kuryente, hindi naman legal. So, sa kanila hindi nila ginagawa 'yun kasi kung gagawin man nila 'yun, sigurado na walang makukuryente or walang may masusunugan. So, ganun sila kasigurado kasi nga naman dito kasi pag nasunugan, hindi basta-basta magpagawa ng bahay kasi sobrang mahal. Kasi nga, siyempre may winter, diba? So, kaya inaalam nila yung mga delikado, ganyan. So, at saka sa mga ano din, yung sa mga sakit-sakit, ayan. Inaalam nila kung anong mga nakakahawa. At kapag may sugat, ginagamot ka agad, hindi yung pinapabayaan na lalangawin pa. So, hindi ganun. Kasi nga, syempre, umiiwas sila sa mga infection at sa mga, yung lalala, ayaw nila ng ganun na sa kagamutin kung malala na hindi. So mayroon talaga silang regular na check-up. So yun ang maganda kasi hindi nang papabayaan, lalo na yung mga bata. Kasi sa atin maraming mga bata na may sugat-sugat sa paa kasi nga siyempre sasabihin walang pang pa-check up, walang paggamot. So hindi yun dapat katwiran. Kasi nga para sa akin kasi guys, sa akin talaga para sa akin kasi ang ano natin dyan, ang paraan dyan is mas maganda talaga yung ipaliwanag sa bawat mahihirap na yung iba na hindi pa talaga nila alam kung paano gumamit ng family planning. Kasi napaka-importante talaga na gumamit ng family planning dahil nakakaiwas ng maraming anak. Kasi 'di ba? Hindi ka naman matutulungan kung lagi mo na lang sasabihin na ay kasi wala kaming makain, kasi ang asawa ko wala namang pa-extra lang, kasi wala naman akong natapos. Para makaiwas sa ganun na mga ganyang klaseng katwiran. So okay na lang yung mga nakaraan na, yung talagang hindi na nakapag-aral kasi
syempre kumbaga kulang talaga sila sa information at kulang talaga sa paliwanag. At saka dapat din ang mga mag-aasawa at magbo-boyfriend, dapat bago kayo magsama, inaalam na ninyo kung ilan talaga ang magiging anak ninyo. Huwag kayo basta-basta magsama at huwag kayo agad-agad magpabuntis kung hindi pa ninyo sigurado ang inyong future, lalo na yung sa trabaho. Kasi siyempre pag nagkaanak kayo, dapat meron kayong fix na trabaho, or at least man lang meron kayong bahay na tirahan at yung kaya ninyong makabayad ng upa. Ngayon kung wala kayo nun, di isa lang muna ang anak ninyo. Huwag muna kayong magdagdag kung alam ninyong hindi pa kayo sigurado sa kinabukasan. Kasi alam mo guys, ang mga bata, hindi yan basta-basta inaanak tapos pabayaan lang ninyo at aasa lang kayo sa bigay ng gobyerno, or aasa kayo sa mga taong may mga puso dyan na talagang nagbibigay sila. Ayun, okay yun. Kailang, kasi diba alam naman natin na ang tao sa atin is mahigit 100 million. Siyempre hindi naman lahat yan kaya matulungan. Alam nyo kasi, minsan naiintindihan ko rin yung mga mayayaman at yung may mga ang gobyerno na kumbaga hindi naman talaga lahat nila kayang tulungan ang bawat mahirap. Kasi ang nangyayari kasi niyan, kung tutulungan natin ang or ng ninyo na mga mayayaman or yung mga sa gobyerno, kung tutulungan ninyo lagi ang mga tao ang mahihirap, ay di hindi sila matututo kasi naghihintay lang sila doon sa tulong. So ang pinakamaganda is ituro sa kanila kung paano gumamit ng pills at kondom or any option para against sa para maiwasan ang maraming anak. Kasi pag kunti lang ang anak, hindi rin kayo mahihirapan ng husto. Kasi ako mismo galing din kami dyan sa isang tuka at isang kahig at isang tuka. So alam kong gaano kahirap ang buhay. Kaya mas maganda talaga ngayon kung nakikinig, kung lahat naman ang nakikinig ngayon, kung alam ninyo talaga na hindi ninyo kaya, isa lang ang anak niyo para sigurado na mapaaral, at ikaw rin nanay at tatay, para sa inyo din yan na hindi kayo mahihirapan ng gusto. At saka alam nyo, nakakaiwas pa kayo doon sa sisihan, kasi alam nyo minsan yung taong inuutangan ninyo, nagagalit pa kayo kasi hindi kayo pinautang dahil kailangan nyo, tapos hindi kayo pinautang. Tapos ito guys, meron pa ako, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Meron kasi kaming isang din na, alam mo yun, yung kamag-anak din namin na medyo malayo-layo na, pero minsan nanghingi siya ng tulong kasi na-stroke daw yung kapatid niya. So ngayon, syempre yung hiningian niya na isa rin namin kamag-anak, parang ang nangyari is, sabi niya na-stroke yung kapatid ko, baka may maitulong kayo. So yung ibang kamag-anak nagbigay, yung iba hindi. Yung ibang hindi nagbigay, parang ang ginawa niya, parang tinakot niya pa kasi ganyan-ganyan, ganito, ganyan-ganyan. So yun na, doon na nagsimula. Kasi siyempre nga, sa hirap ng buhay, kung ano mangyari, lalapit ka sa mga kamag-anak mo. Ngayon kung walang maitulong, magagalit ka pa. So yun yung mali. So doon lang tayo guys, sa mga ganyang sisihan na sa pananakot. Alam nyo kasi, sa totoo lang, ang mga kamag-anak kasi, kung lumapit kayo, kung may maibigay sila, salamat. Kung wala, huwag kayong magagalit. Kasi unfair naman yun na lalapit ka tapos ikaw pa magagalit. Diba? Siyempre yung mga yung lalapitan nyo, may priority yun eh. Meron silang babayarang mga bata na nag-aaral. So yun. Ganun. So para makaiwas sa sisihan, mas maganda mag-control ng family planning at to prevent poorness. Ganun. Kasi diba mas maganda yung makaiwas ka kaysa naman yung nandyan na. Diba? So yun lang guys. Ito ay payo lang doon sa mga hindi talaga nakakaalam. Pero siyempre yung mga alam naman, yung talagang mga mayayaman naman, alam na talaga nila yung paano mag-control at kaya naman nilang mag-anak ng kahit ilan dyan. So hindi dito kasama. Kasi ang akin lang is para lang doon sa mga hindi nakakaalam at medyo nahihiya pa sila na hindi pa talaga nila alam na kung paano makaiwas sa hirap is gumamit ng family planning. Kung anumang mga kailangan dyan or magpalaygit para lang hindi mag-anak ng marami. So isa lang or dalawa para sure na meron kayong anak at lahi. So ganun lang guys. Thank you so much. God bless everyone.